Hey guys! Welcome back again sa ating YouTube channel! Another day, another luto na naman. Kaya ngayon ay samahan niyo ako magluto ng isa namang masarap na kalabasa recipe. At kung paano ito lutuin at kung ano ang mga ingredients na ating gagamitin, please tapusin mo ang video na ito para malaman mo. Pagkagaling nga ng aking partner sa trabaho ay may dala-dala siyang supot. Akala ko naman kung ano at ito pala, malaking kalabasa. Bigay daw ito ng kanyang customer. Sobrang laki po talaga nito guys. Ayan, hindi ko po matansya kung mga ilang kilo po ito pero sobrang bigat po talaga niya. And okay na okay po yung kalabasa. Wala po siyang sira. At may kasama pa po itong luya at saka turmeric. Although yung luya natin at saka turmeric natin ay yung iba po ay may mga tumubo na, pero okay lang po yan dahil pwede naman po natin yang itanim. Kaya thank you pa rin po sa nagbigay po nito na customer po ng aking hubby. At sa sobrang laki ba naman nito ay napaisip talaga ako kung ano ang pwedeng lutuin dito sa kalabasa. Although hindi naman natin ito mauubos ng isang lutuan dahil sobrang laki po nito at kaunti lang naman po kaming kakain. Kaya kuha lang po tayo ng mga ilang party po nito or ilang slice at lutuin po natin. Sa pagsa-slice naman po nito ay medyo nag-struggles really po talaga tayo dito dahil po ang kapal na po ng balat po nito dahil magulang na po siya. Pero pag ganitong magulang na, ito po yung masarap sa kalabasa. At saka excited po akong i-share ngayon ang ating recipe for today dahil sobrang sarap po talaga ng ganitong pagkakaluto po sa kalabasa. Kaya kung sawa ka na sa palaging luto po ng kalabasa, itry niyo po ito. Hindi po ay masisisi, talagang sobrang sarap. At pwede niyo rin po itong i-share sa inyong mga loved ones para po matry po nila yung ating recipe. At ayan, sa wakas natapos na rin po akong mag-cut po dito ng kalabasa, kaya balatan na po natin ito. Tinanggal ko na rin po pala yung buto sa gitna at pati na rin po yung kanyang balat. Dahil magulang na po ito kaya hindi na natin isasama. Tapusin ko lang pong balatan ito lahat at babalikan ko po kayo mamaya pag nag-slice na tayo. Ayan, natapos na nga tayo dito magbalat at nahugasan ko na rin po pala ito, kaya i-slice na po natin. Sa paghihiwa naman po nito guys, ay ganyan lang po kalalaki. Dapat ganito lang po kalalaki yung hiwa. Huwag naman po yung masyadong malait, huwag naman din po yung masyadong malaki, para hindi naman po tayo mahirapan sa pagpapalambot. At dahil po ang lulutuin po natin for today ay adobong kalabasa with pork and mushroom. Kaya gagamit po tayo dito ng pork. Bumili lang po ako sa merkado po ng kaunting pork. Ayan, mga nasa 30 plus pesos po pala itong bili ko. Inislice ko lang po ito into cubes. Nasa sa inyo na po guys kung gaano po kalaki yung gusto niyo pong hiwa dito sa ating meat. Isunod na rin po natin itong taba po ng ating baboy. At gagamit din po pala tayo dito ng maraming garlic. Kaya hiwain na po natin ito ng pino. Para po hindi po ako mahirapan sa pagmi-mince po nitong ating garlic, before ko po siya balatan guys, ay dinakdi ko lang po muna siya, saka po binalatan, para po mas madali po siyang hiwain.
Gagamit din po tayo dito ng buong onion. Ayan, okay na po itong ating mga ricados kaya simulan na po natin ang pagluluto. Nakapagpainit na nga po pala ako dito ng kawali at inilagay ko na po itong taba ng baboy. Inuna ko na nga po pala itong ilagay dahil papakubos na po natin ito at ang mantika nito yung gagamitin po natin panggisa mamaya. Pag ganitong lumabas na po yung kanyang mantika ay ilagay na po natin ito sa gilid at ilagay na po natin yung ating garlic. Gisahin lang po ito until po mag light golden brown. Pag ganyan ay okay na yan, pwede na po natin ilagay yung ating onion. Gisahin lang din po ito, saka po natin ilagay yung ating meat. Ayan, pinaghalo-halo ko na nga pala kasama yung taba. At pag ganitong okay na, ay pwede na po natin ilagay yung meat po ng ating baboy. Halo-haluin lang po ito at saka takpan. Lutuin po natin ng ilang minuto yung ating baboy. Ayan, okay na nga itong ating meat. Kaya ilagay na po natin yung ating mushroom. Isang pouch lang pala ng mushroom yung gamit ko dito. Halo-haluin lang at saka ilagay na po natin yung ating kalabasa. Takpan lang po ito at lutuin po ng mga ilang minuto. Ayan, after po ng mga ilang minuto ay binuksan ko lang po ito at hinalo-halo para hindi naman po matutong yung ilalim. At dito na rin po sa part na ito ay maglagay na po tayo dito ng patis o toyo. Nakadalawang takal nga ako ng paglalagay po ng patis nito kasi kinulangan pa nga ako sa una kong nilagay. Tignan nyo na lang po sa description box, doon ko po ilalagay ang exact measurements po ng ating timpla. Ayan, haluluin lang din po ito ulit para po ma-spread po yung nilagay po nating pampalasa at saka takpan. Ayan, after nga ng mga ilang minuto ay medyo malambot na po itong ating kalabasa. Pero hindi pa po ito tapos, maglalagay po tayo dito ng paminta at haluin po ito ulit. Saka po ito takpan. At kung nagustuhan mo yung ating recipe for today, let me know in the comment section below. At huwag kalimutang mag-like, subscribe, pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod pang video. Ayan, ituluto na po yung ating adobong kalabasa with pork and mushroom. Napakasarap po nito guys, kaya itry nyo na. Huwag nyo na itong palampasin, sobrang sarap po talaga nito. Kung sa mga gulay ay merong adobong talong at adobong sitaw, meron naman po tayo ditong adobong kalabasa. Kaya ano pa hinintay nyo guys, itry nyo na ito. Sobrang sarap. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!